Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Palakpakan po natin. Katulad ng nabanggit sa atin kanina, sa simula ng pagdiriwang, ngayong linggong ito ay dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Tinatawag nating Blessed Trinity, Santissima Trinidad. Alam niyo po, ang dakilang kapistahang ito ay siyang sentrong katotohanan na ating pinananaligan o sinasampalatayanan. Naniniwala tayo na merong iisang Diyos, bagamat merong tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Paano nga ba nangyari ito? Kaya nga, alam niyo po, dahil sa napakahirap unawain, at hindi naman talaga natin malulubos na mauunawaan, no? Na parang meron tayong tinatawag nating mastery. Di ba pagka nag-aaral tayo, pagka alam mo na yung pinag-aaralan mo, nagkakaroon ka ng tinatawag nating mastery. No? Pero, whenever we speak about the Blessed Trinity, no matter how much effort ang ibigay natin, hindi po natin malulubos na mauunawaan ang misteryo ng banal na Santatlo. Ngunit, ang katotohanan na ito ay siyang katotohanan na pinahayag sa atin ng Panginoong Diyos. Ang Diyos ay nagpakilala sa atin in the course of our history bilang banal na Santatlo. Paano? No, alam niyo po, yung work of creation, yung gawa ng paglikha, nagpakilala na ang Diyos bilang banal na Santatlo. Hindi lang sa work of creation, nagpakilala din siya sa tinatawag nating gawa ng pagligtas, redemption. At nitong nakaraang linggo, pinadala sa atin, no, sa pagdiriwang natin ng Pentecostes, ginunita natin kung paano ipinadala ang banal na Espiritu. Pero sabi ko nga sa inyo, ito yung katotohanan kung bakit tayo naniniwala na merong iisang Diyos, bagamat tatlong persona, sapagkat ang Diyos ay nagpakilala bilang banal na Santatlo. Yun nga lang, alam niyo po, bagamat itong tatlong ito, creation, redemption, sanctification, ay gawa ng banal na Santatlo, but we attribute, no, yung bawat gawa sa bawat persona. Bakit ina-attribute natin? Kasi nga, tingnan nyo, yung gawa ng paglikha. Ano bang nangyari nung likain ng Diyos ang lahat ng bagay, ang lahat ng nakikita natin? Ang ginawa ng Diyos na ito, ng gawa nito ng Diyos, God provided for us. Ang Diyos nag-provide sa atin ng ating mga pangangailangan. Di po ba sa ating karanasan sa loob ng pamilya, sino ba yung pangkaraniwan na siyang nagbibigay, siyang nagpro-provide para sa pangangailangan ng pamilya? Sino? It is the Father, yung tatay. Maliban na lamang, minsan may mga sitwasyon na nababaliktad. Si nanay ang siyang naghahanap buhay, si tatay nagiging siyang tigasin sa bahay. Tigasaing, tigaluto, tigalaba, tigaplantsa, at iba pa. No? Diba? Pero normally, pangkaraniwan, in our experience sa loob ng pamilya, it is the Father that provides, that sustains the family. No? Kaya, yung work of creation, we attribute to the Father. Yung work of redemption, kanino natin ina-attribute? Sa anak. Sa bugtong na anak ang ating Panginoong Jesus. Pero bakit ba yung anak? Kasi alam nyo po,
Yung work of redemption is the communication of God's love. And who can perfectly communicate the image of the Father? Sino bang pwedeng makapag-communicate ng image ng Ama? Di ba't yung anak? Sabi ko nga niyan, yung mga magulang, yung image ng mga magulang is reflected saan? Sa kanilang mga anak. Maliban na lang kung yung anak ay hindi totoong anak o anak ng kapitbahay. Ano? O, yan, ibang reflection yun. No, pero normally, di ba, the image of the parent is reflected, is mirrored sa pamamagitan ng kanilang mga anak. No? At panghuli, yung work of sanctification is attributed to the Holy Spirit. No, sapagkat ang Espiritu ang siyang pumapatnubay, ang Espiritu ang siyang gumagabay, ang Espiritu ang siyang nagpapabanal sa atin. Sabi ko nga sa inyo, nakarating tayo sa puntong ito sapagkat ang Diyos nagpakilala. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang katotohanan ito ay siyang pinapahayag natin every time we make the sign of the cross. Sinasabi natin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito rin ang siyang binibigyang papuri natin whenever tayo nagdiriwang ng banal na misa. No? Inaawit natin ang gloria at kanino natin pinatutungkol ang gloria, ang papuri? Sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sa loob din ng Santa Misa, pinapahayag natin ang katotohanan na ito sa pamamagitan ng kredo. Sinasabi natin, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Sumasampalataya ako sa banal na Espiritu Santo. Diba? Tingnan nyo, ito yung katotohanan na ating pinaniniwalaan. Yun nga lang, ano yung problema? Ang problema ng marami sa atin ay yung maling pag-approach, yung maling pagtanggap sa katotohanan na ito. At ano yung mali? Marami sa atin gustong isolve. Na tila ba, ang banal na Santatlo ay isang palaisipan na dapat isolve. Paano nga ba talaga naging isa pero may tatlong persona? No, di ba ang hirap? Kung sa math, 1 plus 1 plus 1 equals 3. E paanong merong isa lang? O, di ba? Yun yung mali eh. We approach the Blessed Trinity in the wrong way. Pero hindi ho yun ang dapat gawin. Ang dapat nating gawin ang banal na Santatlo is a mystery that has to be lived. Isang misteryo, isang katotohanan na dapat sinasabuhay. Hindi ho sinosolve. Dinaranas at sinasabuhay. Paano po ba natin isinasabuhay ang misteryong ito ng banal na Santatlo? Kahapon nagkasal ako. Tinanong ko yung mga kinasal. Sabi ko sa kanila, bakit kayo nagpapakasal? Siyempre kako, ang reason, because you really love each other. Mahal na mahal nyo ang isa't isa. Pero sabi ko sa kanila, paano kayo natutong magmahal? Bakit may kakayanan tayong magmahal? Marunong tayong magmahal sapagkat tayo nang galing sa Diyos. Marunong tayong magmahal sapagkat nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. God created us in His own image and likeness. At ano ba ang Diyos? Sasabihin nyo, image and likeness of God, pagkapogi at maganda? No? That is only part of it. Pero kung merong mas higit na maglalarawan sa atin ng pagiging larawan na nilikha ayon sa wangis ng Diyos, yun ay walang iba kundi ang kakayanan nating magmahal. Na tayo'y marunong
magmahal. Kanya nga, di ba, sa mabuting balita ngayon, ito yung pinakikita sa atin, yung sobrang pagmamahal ng Diyos na pinakita sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, nang tubusin tayo ng Diyos. No? Kaya kapag ang tao nabubuhay sa pag-ibig, yan ang larawan ng banal na Santatlo. Ngunit maliban sa pagmamahal, ano pang mapapansin natin sa Blessed Trinity? Mapapansin natin ang Blessed Trinity is a community of persons. Komunidad. Komunidad na merong iba't ibang ugnayan. May relationship, di ba? Father, Son, Son, Father, Father, Son, Holy Spirit. May relationship. Kanya nga po, I remember, nung panahon ng pandemya, di ba ano yung utos sa atin? Bawal lumabas. No? Bawal lumabas. Pero, sino ba dito ang hindi talaga lumabas? No? Oo, marami sa atin napigilan naman lumabas, pero merong mga taong kating-kating lumabas. Hindi natin mapigilan ang ating sarili. Bakit? Kasi nga, we are created in the image and likeness of God, who is a community of persons. Nang ibig sabihin, walang nabubuhay na tao na nag-iisa lang. No? Ang normal sa tao, ang likas sa tao ay ang makipag-ugnayan. Ang likas sa tao ay makipagrelasyon sa kanyang kapwa-tao. Kanya nga po, totoo. Bagamat merong mga pagkakataon na gusto nating mapag-isa, okay lang po yun. Pero kapag mag-iisa na, magsosolo na lang tayo all throughout our life, hello, hindi po normal yun. Ang taong ganon, may depresya, may sira. Di ba? Minsan yung nagsosolo, kinakausap na lang ang sarili. Delikado po yun. Ano? Kasi ang normal sa tao ay makipag-commune. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, ang banal na Santatlo ay hindi po isang puzzle, hindi isang palaisipan na dapat isolve, ngunit dapat isabuhay. Ito, ang banal na Santatlo bilang community, hindi uso sa kanila yung paligsahan eh. No? Ito yung kaibahan natin. Oo nga, community tayo, pero anong umiiral sa atin? Yung lamangan. Pero kapag kung tayo nabubuhay sa diwa ng banal na Santatlo, hindi ho umiiral yung salitang lamangan at gulangan. No. Pero yun ang nakakalungkot na realidad. We profess that we believe in the Blessed Trinity, pero ang duduga natin, ang gugulang natin sa ating kapwa. We profess that we believe in the Blessed Trinity. Alam niyo po sa Blessed Trinity, bagamat sabi nga natin, distinct o magkakaiba ang bawat persona, totoo naman, tayo magkakaiba rin. Diba? Bawat individual merong kanya-kanyang galing, may kanya-kanyang talento. Pero ang pagkakaiba sa banal na Santatlo ay hindi isang problema. No? Tayo, our differences, yung pagkakaiba natin becomes a problem that divides us. Isang problema na naghihiwalay sa atin sa isa't isa. Ayoko sa'yo. Mayaman ako, mahirap ka. Dito ako, dyan ka. Diba? Ganito ang paniniwala ko. Itong dapat. No? Dito ako, dyan ka. No? Nawawala yung pakialam sa kapwa-tao. Even in politics, diba? Anong nakikita natin ngayon? No, sa kabila ng sana dapat nagtutulong-tulungan para itaguyod yung kapakanan ng nakararami. No?
nagtutulungan nga, hindi naman sa maganda. No? Minority ka, majority ako. No? Diba? Oh, look at that. Kung isinasabuhay natin ang katotohanan ng banal na santatlo, alam niyo po, sana hindi mangyayari ang mga bagay na ito. Kanya nga, ang hamon sa atin ngayong linggong ito ng banal na santatlo ay hindi ho yung isipin natin, yung teolohiya, paano ba? Ngunit ang higit sa lahat na dapat mangyari, isabuhay natin kung ano at sino ang banal na santatlo sapagkat tayo'y nilikha ayon sa wangis ng Diyos na tinatawag nating Santissima Trinidad, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo.